Sa isang madilim na silid, 4 na mersenaryo ang pinatumba sa sahig, dahilan upang isipin ni Andy ang lahat ng mga pagkakataong namatay siya at iniisip kung ito na ang kanyang huling pagkakataon. Nagsimula ang lahat isang araw bago sila dumating sa Morocco, nang makipagkita si Andy kay Booker para makipag-usap tungkol sa posibleng bagong trabaho para sa kanila. Nagdadalawang isip si Andy dahil ayaw na niyang lumaban, ngunit kinumbinsi siya ni Booker na bumalik man lang sa hotel at makita ang iba. Habang papunta sila roon, napansin ni Andy ang ilang mga batang babae na kumukuha ng larawan na hindi sinasadyang kasama siya, kaya gumawa siya ng dahilan upang hiramin ang telepono at tinanggal ang bawat ebidensya ng kanilang presensya. Sa hotel, muli silang nagsama kasama sila Nikki at Joe pagkatapos ng mahabang panahon. Lahat ng lalaki ay gustong kunin ang trabaho ngunit nag-aalangan pa rin si Andy dahil wala siyang tiwala kay Copley at mayroon silang panuntunan na hindi kailanman magtrabaho sa parehong employer ng 2 beses. Sa huli, kinukumbinsi nila siya na sumama kay Booker na makipagpulong kay Copley para lang makita kung ano ang sasabihin nito. Maya-maya, umupo sina Andy at Booker sa labas sa isang cafe habang nanonood sina Nikki at Joe mula sa bintana ng hotel kung sakaling may mangyari. Dumating si Copley at ipinaliwanag ang lahat. Nagpasya siyang magpahinga mula sa CIA nang magkasakit ang kanyang asawa, ngunit nang mamatay ito, hindi na niya magawang bumalik. Sa ngayon, binabayaran niya ang kanyang sarili para sa mga ganitong uri ng trabaho at gusto niyang gawin ito ng kanilang koponan. Ang misyon ay kailangan magligtas ng ilang hostage sa South Sudan at nang sabihin ni Copley kung paano sila makakatulong na gumawa ng malaking pagbabago, sa wakas ay tinanggap ni Andy. Pagkatapos, ang koponan ay lilipad sa South Sudan at naghihintay sa pagsapit ng gabi upang umatake. Tahimik nilang pinapatay ang lahat ng mga gwardya sa labas ng isa-isa at pagkatapos ay lumabas sa bakod upang pumatay ng ilan pa. Ang pinto ng gusali ay nawasak ng isang maliit na paputok, ngunit nang makapasok sila sa loob, nabigla sila ng matuklasan na walang mga hostage. Napagtanto ni Andy na sinet up na sila bago pumasok ang isang grupo ng mga sundalo sa silid at nagpaputok, na naging sanhi ng pagbagsak ng koponan sa lupa na may dugong kumalat sa kanilang paligid. Sa pag-aakalang patay na ang koponan, tumalikod ang mga sundalo, ngunit sa lalong madaling panahon ang mga katawan ng koponan ay nagsimulang gumaling ng mabilis at pinatalsik pa ang lahat ng mga bala. Ang 4 ay mabilis na bumangon mula sa lupa at pinatay ang lahat ng mga sundalo gamit ang iba't ibang mga diskarte sa pakikipaglaban, walang pakialam kung sila ay masaktan sa proseso. Ang lahat ng ito ay nakita ni Copley sa pamamagitan ng mga security camera na napansin at sinira ni Andy. Kinaumagahan, ibinaon ng koponan ang kanilang duguang damit sa buhangin at tinatalakay ang kanilang mga pagpipilian. Sinabi ni Andy na kailangan nilang hanapin si Copley at patayin siya dahil alam na niya ang kanilang sikreto. Ilang siglo na silang nabubuhay bilang mga mandirigma na may kakayahan pagalingin ang sarili, na nagtatrabaho upang tulungan ang mga tao bilang mga mersenaryo. Ngunit pagkatapos nilang mahanap si Copley, napagdesisyonan niyang tapos na siya sa pakikipaglaban para sa mundo. Samantala, sa Afghanistan, ang sundalong si Nile na galing sa puwersa ng Amerikano ay nasa isang misyon upang suriin ang isang grupo ng mga kababaihan na maaaring hostage ng isang kaaway. Nang matagpuan niya sila, tahimik nilang pinapunta siya sa direksyon ng lalaki, at pumasok si Nile sa gusali kasama ang kanyang koponan. Mabilis na binaril ang lalaki sa dibdib. Pagkatapos ay kumilos si Nile upang suriin ang katawan, ngunit hiniwan ng lalaki ang kanyang lalamunan. Nagmamadali ang kasamahan niya upang takpan ang sugat ni Nile ngunit namatay pa rin siya. Sa sandaling iyon, ang koponan ay natutulog sa isang tren at nagsimula silang magkaroon ng mga panaginip na si Nile ay pinatay habang nasa medic tent. Si Nile ay buhay at nananaginip tungkol sa koponan bilang kapalit. Nagising ang koponan at napagtanto na ang mga panaginip na ito ay nangangahulugan na may isa pa sa kanila, na ikinadismaya ni Andy dahil gusto niyang matapos ito ng mabilis. Kailangang kumbinsihin siya ng mga lalaki na ito ay isang senyales at kailangan nilang hanapin si Nile, kaya sinabi ni Andy na siya mismo ang gagawa nito habang nagtatrabaho sila sa pagsubaybay kay Copley. Napagkasunduan nilang magkita sa France mamaya. Bumalik kay Nile, napagtanto niyang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nag-iingat sa kanya ngayon dahil wala man lang siyang peklat mula sa pinsala. Iniulat ang insidente at nagpasya ang mga nakatataas na ipadala si Nile sa Germany para sa ilang pagsubok. Isang balisang Nile ang bumalik sa kanyang tolda at lumala ang kanyang kalooban nang malaman niyang inayos na ng kanyang mga kaibigan ang kanyang mga gamit. Sa England, ang pharmaceutical executive na si Merrick ay nagbibigay ng isang presentasyon tungkol sa stem cell research
na nagsasabi sa isang mayamang publiko na mayroon siyang teknolohiya upang wakasan ang sakit ng tao at pahabain ang ating buhay, ang kailangan lang niya ay puhunan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagpulong si Merrick kay Copley na nagpapakita sa kanya ng footage ng muling pagkabuhay ng koponan ni Andy. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Merrick, ipinaliwanag na kailangan niya ng matibay na ebidensya dahil iisipin lang ng mga tao na na-edit ang video. Kailangan niya si Copley para makuha sila at dalhin sa kanya. Habang hinihintay ni Niall ang isang helicopter na susunduin siya, si Andy ay humarang at pinatumba ang lahat ng mga gwardya bago ginawa ang pareho kay Niall. Ilang sandali pa ay nagising si Niall sa trunk ng sasakyan ng hukbo na minamaneho ni Andy at agad na sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagsipa sa likod. Bumagsak si Niall sa lupa at mabilis na huminto si Andy sa pagmamaneho para sundan siya. Kaya sinubukang tumakas ni Niall ngunit pinigilan siya ni Andy sa pamamagitan ng pagbaril sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos ay hinintay ni Andy na muling mabuhay si Niall at tumugon si Niall sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang balikat. Hindi nag-abala si Andy at sinabi sa kanya na kung gusto niya ng mga sagot, kailangan niyang sumama sa kanya. Pagkatapos, sina Andy at Niall ay sumakay ng eroplano patungong France na kasalukuyang nakikilahok sa isang operasyon ng trafficking. Tumawag si Andy sa team para ipaalam sa kanila na nakuha niya ang babae, ngunit wala pa silang impormasyon tungkol kay Copley. Bago sila umalis, sinira ni Andy ang kanyang telepono. Pagkatapos ay sinabi niya kay Niall ang tungkol sa kanyang koponan at ang katotohanang wala silang ideya kung bakit sila immortal, ngunit hindi naiintindihan ni Niall ang malabong sagot na ito. Matapos makatulog si Andy, iginapos siya ni Niall sa kanyang upuan at may hawak na baril sa ulo ng piloto para lumipad siya pabalik. Nang magising si Andy, kinausap niya ang piloto sa wikang Russia at sinabihan siyang magpanggap na patay upang maabala niya si Niall. Nagpanggap si Andy na binaril ang piloto at nagsimulang bumagsak ang eroplano, kaya nang sabihin ni Andy na marunong siyang mag-pilot, pinakawalan siya ni Niall. Pagkatapos ay nabawi ng piloto ang kontrol sa eroplano at itinama ang kanilang kurso pabalik sa France habang sina Niall at Andy ay naglalaban. Sa mas maraming taon ng karanasan, madaling nanalo si Andy at binigyan si Niall ng ilang malalang sugat para pakalmayan siya. Habang pinapanood ng babae ang kanyang mga sugat na naghihilom ng mag-isa, sa wakas ay nakumbinsi siya ni Andy na makipagtulungan. Sa ibang pagkakataon sa France, nakipagkita sila sa iba pang team sa isang lumang abandonadong simbahan, kung saan sila ay naghahapunan at mas natututo si Niall tungkol sa team. Naging immortal si Booker noong ika-18 siglo, magkalaban sina Nikki at Joe sa isang kampanya, at sinabi ni Andy na siya ang pinakamatanda ngunit hindi niya naaalala ang kanyang aktwal na edad. Sinabi rin ng koponan kay Niall na maaari silang mamatay, ngunit ito ay napakabihirang mangyari. Matapos ang isang immortal ay nabuhay ng sapat na mahabang panahon, ang kanilang mga sugat ay hihinto lamang sa paghilom na nagpapahiwatig na oras na nila. Pagkatapos, lahat sila ay natulog maliban kay Andy na nananatili sa isang upuan sa sala. Sa kalagitnaan ng gabi, binangungot si Niall na gumising sa lahat. Ipinaliwanag niya na nakakita siya ng isang babae sa isang kabaong na nalulunod sa dagat at sinabi sa kanya ng team na si Queen yun, isa pang immortal na dating lumalaban kasama si Andy. Noon ay sinusubukan nilang palayain ang mga babaeng inakusahan ng pangkukulam, ngunit sila mismo ang hinuli at inakusahan ng pangkukulam. Di nagtagal, napagtanto ng bayan na hindi sila maaaring mamatay kaya gumawa sila ng isang espesyal na plano. Pinaghiwalay nila ang mga kababaihan at ikinulong si Queen sa isang bakal na kabaong na itinapon sa karagatan. Mula noon, paulit-ulit na nalulunod si Queen, muling nabubuhay at namamatay magpakailanman. Nagalit sa kwentong ito, nagmamadaling lumabas si Niall at sinundan siya ni Andy para sabihin sa kanya na sila na lang ang mayroon siya. Biglang, narinig nilang dumating ang mga sundalo ni Copley. Habang pinapanood ni Copley ang lahat mula sa isang surveillance van, ang mga babae ay bumalik sa loob at natuklasan na sina Joe at Nikki ay wala kahit saan at si Booker ay pinasabog ng isang granada na tumatagal ng ilang sandali upang gumaling. Pagkatapos ay naghihintay si Niall kasama si Booker habang hinahabol ni Andy ang mga sundalo. Muli, sumabak siya sa laban nang walang pakialam na masaktan at natalo ang lahat sa loob ng ilang segundo na nagiging sanhi ng pag-alis ni Copley dahil sa takot. Nang matapos na ito, ang grupo ay nag-impake ng kanilang mga gamit at naghahanap ng isa pang taguan. Samantala, nagising sina Joe at Nikki sa isang van na napapalibutan ng mga sundalo
na pinagtatawanan silang dalawa dahil sa pagiging bakla at pinaghiwalay sila nang subukan nilang magyakapan. Di nagtagal, dinala sila ng van sa isang paliparan, ngunit nang mabuksan ang mga pinto ay nahayag na pinatay ni Joe at Nikki ang lahat habang nakaposas pa rin. Inilagay sila ni Copley sa isang eroplano patungo sa England at dinala sila kay Merrick, na sinasaksak sila para subukan kung totoo nga, habang ipinapaliwanag niya na ilalagay niya sila sa eksperimento hanggang sa malaman niya kung paano mas mapapahaba ang buhay ng tao. Susunod, si Nikki at Joe ay pinatahimik at ipinadala sa isang lab habang hinihiling ni Merrick na dalhin din sa kanya ni Copley ang iba pa. Bumalik kay Andy, sina Booker at Niall ay nagpahinga sa isang inabandonang minahan, kung saan nagulat si Niall nang makita ang lahat ng lumang kayamanan at orihinal na sining na itinago nila doon. Habang sinasabi ni Booker kay Niall ang tungkol sa kanyang mga namatay na anak at ang sakit na mabuhay magpakailanman habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay namamatay, napagtanto ni Andy na ang kanyang mga sugat ay hindi naghihilom. Umalis siya sa minahan para magmaneho papunta sa isang parmasya sa bayan, kung saan siya bumili ng mga medikal na supply, at nagulat siya nang mag-alok ang cashier na tulungan siyang ayusin ang kanyang mga sugat sa silid sa likod. Nang tanungin ni Andy kung bakit tinutulungan ng babae ang isang estranghero nang hindi nagtatanong, sinabi ng babae na inaasahan niyang ibabahagi ni Andy ang kabutihan sa iba na ginawa niya bukas, na nagiiwan kay Andy na isipin ang mga taong nawala sa kanya. Sa lab ni Merrick, sina Joe at Nikki ay nananatiling nakatali sa mga upuan habang ang mga doktor ay patuloy na kumukuha ng mga sample. Itinuro ni Copley na mayroon si Merrick ng lahat ng mga sample na maaari niyang kailanganin kaya hindi na nila kailangan pang i-hostage ang dalawa, ngunit sinabi ni Merrick na gagawin niya ang anumang gusto niya at hindi siya titigil hanggang sa magkaroon siya ng mga resulta. Sinubukan ni Nikki na sabihin sa doktor na ginawa na ng mga tao ang parehong mga eksperimento sa kanila sa nakaraan at hindi ito gumana, ngunit hindi siya pinapansin ng doktor. Maya-maya sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Niall mula sa isang masamang panaginip at nagpa siya na lumabas para magpahangin. Nakita niya si Andy na tinitignan ang kanyang telepono at nagbahagi si Niall ng ilang kwento tungkol sa kanyang pamilya, ngunit nakalulungkot na hindi naaalala ni Andy ang kanya. Hindi nagtagal ay nakipagpulong si Booker sa kanila upang sabihin na nahanap na niya ang lokasyon ni Copley at agad silang umalis. Pagdating nila sa address, umalis si Booker upang subaybayan ang lugar habang binibigyan ni Andy ng sandata si Niall. Gayunpaman, inanunsyo ni Niall na ayaw niyang tumulong, na nagsasabing gusto niyang gumugol ng maraming oras sa kanyang pamilya hanggat kaya niya bago maging huli ang lahat. Nagpasya si Andy na hayaan siyang kunin ang kotse, hinihiling lamang sa kanya na alisin ang natitirang mga armas sa daan. Sa sandaling siya ay sapat na nakalayo, binuksan ni Niall ang trunk at napagtanto na kinuha ni Andy ang mga maling bala para sa kanyang sandata. Sa pasilidad, pumasok sina Andy at Booker at umakyat sa itaas para hanapin si Copley. Agad nila itong tinutukan ng baril, ngunit biglang ginulat siya ni Booker sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa tagiliran at pagpigil sa kanya. Ipinaliwanag niya na sinadya niya ang mga ito dahil gusto niyang makaisip si Merrick ng paraan para patayin sila para hindi na sila magdusa, at gusto ni Copley ang lunas na makapagligtas sa kanyang asawa. Gayunpaman, nang malaman ni Booker na hindi gumagaling si Andy, nagsimula siyang magpanik. Di nagtagal, isang grupo ng mga gwardya ang pumasok at pinigilan sina Andy at Booker kaya nagprotesta si Copley, na itinuro na hindi niya iniisip na makakaligtas si Andy sa anumang mga pagsubok. Gayunpaman, walang pakialam si Merrick at inutusan ang mga gwardya na dalhin sina Andy at Booker sa parehong silid ng pagsubok kung saan nananatili sina Joe at Nikki na humihingi ng mga resulta. Samantala, si Copley ay biglang na-corner ni Niall na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan kaya't ipapaliwanag ni Copley kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya na gumugol siya ng maraming taon sa pagsasaliksik sa koponan at natutunan ang tungkol sa lahat ng kabutihang nagawa nila para sa sangkatauhan. Sinabi rin ni Copley na naisip niya na sa pamamagitan ng pagdadala sa koponan para sa pagsubok na ito ay matutulungan niya ang mundo, ngunit napagtanto niyang mali siya. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Niall si Copley na dalhin siya sa koponan. Ilang sandali pa, dumating sila sa gusali ni Merrick at binigyan ni Copley ng access si Niall. Nakarating siya sa itaas na palapag at agad na binaril, ngunit mabilis siyang nakabawi at nagsimulang tapusin ang lahat ng mga gwardya. Pinatay sila hanggang sa mahanap niya ang tamang silid. Pinalaya ni Niall ang kanyang mga kaibigan at sinabi kay Andy na nakita niya ang lahat ng kanyang mga ginawa, na nagpapatunay na mayroon siyang dapat na ipaglaban. Si Nikki at Joe ay galit na galit kay Booker para sa kanyang pagtraidor,
ngunit itinuro ni Andy na hindi ngayon ang oras upang makipagtalo tungkol dito. Pagkatapos, dumaan ang team sa mga building at nilabanan ang mga gwardya habang sinusubukan nilang takpan si Andy, ngunit mabilis niyang pinatunayan na isa pa rin siyang kamangha-manghang mandirigma kahit na hindi na siya immortal. Matapos silang tamaan ng bomba, binugbog ni Andy ang isang lalaki hanggang sa aminin niya ang lokasyon ni Merrick. Gayunpaman pagdating nila sa opisina ni Merrick ay wala na itong laman at napansin nilang pababa na ang elevator. Ang mga lalaki ay humahabol kay Merrick habang si Niall ay nananatili kay Andy. Sa kasamaang palad, ang elevator na pababa ay naging isang bitag at si Merrick ay biglang nagpakita na may dalang palakol. Sa pagkopya ng trick mula sa eroplano, si Niall ay nagpanggap na binaril si Andy, na mabilis na tumalon habang ginulo si Merrick upang nakawin ang kanyang palakol at tamaan siya bago siya itinulak ni Niall. Binasag nila ang bintana at bumagsak sa isang kotse na ikinamatay nilang dalawa. Di nagtagal, dumating ang mga lalaki upang tulungan si Niall at sa sandaling sumali si Andy sa kanila. Sabay silang umalis bago dumating ang mga pulis. Maya-maya, naghihintay si Booker sa labas habang ang koponan ay nanananghalian at tinatalakay kung ano ang magiging kaparusahan ni Booker para sa kanyang pagtraidor. Sinasamahan siya ni Niall at sinabing nagsasagawa na sila ng mga pagsasaayos para pekein ang kanyang pagkamatay at magpadala ng mensahe sa kanyang pamilya, kaya sinabi sa kanya ni Booker na magiging isa siyang mahusay na karagdagan sa koponan. Nang maglaon ay nakipag-usap si Andy kay Booker at ipinaalam sa kanya na ang kanyang kaparusahan ay gugugol ng 100 taon ng mag-isa. Dahil mortal na si Andy ngayon, nangangahulugan ito na hindi na sila magkikita at nagpaalam sila na may kasamang yakap. Sa huling eksena, hinarap ng grupo si Copley upang sabihin sa kanya na ang kanyang parusa ay kailangan niyang makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagkuha sa kanila ng mga trabaho at pagtanggal ng lahat ng ebidensya ng kanilang pag-iral. Makalipas ang 6 na buwan sa France, bumalik si Booker sa kanyang apartment at laking gulat niyang makita si Quinn doon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!